Kilalanin mo ang fiancé ko, Elena. Napakaswerte ko sa kanya, imagine. 4 years na kaming sikretong magkasintahan at ngayon, tinutupad na niya ang pangarap kong kasal sa Batanes. Iyan ang mga salitang tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Elena. Sa gitna ng maingay na opisina, dahan-dahang iniharap ni Clara ang screen ng kanyang telepono. Doon, sa maliwanag na kuha ng kamera, nakita ni Elena ang isang pamilyar na mukha. Ang lalaking suot ang polo shirt na siya mismo ang namalansya noong umagang iyon. Ang lalaking humalik sa kanyang noo at nagsabing magiging abala ito sa mga meeting kaya hindi makakatatawag. Si Rico, ang kanyang asawa sa loob ng 15 taon. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Elena ang isang maliit na asul na kahon. Iyon ang regalong binili niya gamit ang kanyang unang sahod sa bagong trabaho. Isang mamahaling relo para kay Rico bilang pasasalamat sa suporta nito sa kanyang pagbabalik opisina. Ang lamig ng metal ng relo ay tila lumipat sa kanyang mga daliri hanggang sa maramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng buong katawan. He's perfect, right? Minsan nga feeling ko sobrang spoiled ko na sa kanya. Patuloy na pagmamalaki ni Clara, hindi napapansin ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Elena. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Hindi siya nakapagsalita. Iniwan niya ang kanyang lamesa at dahan-dahang naglakad patungo sa balkonahe ng kumpanya upang huminga. Ngunit doon ay tila naghihintay ang ikalawang dagok ng tadhana. Sa siwang ng pintuan patungo sa fire exit, narinig niya ang isang pamilyar na baritono. Isang boses na 15 taon niyang pinagkakatiwalaan. I don't care about Elena, Clara. Isang glorified maid lang siya sa bahay. Pinapanatili ko lang siya doon dahil kailangan ng mag-aalaga sa mga bata at sa nanay ko. Don't worry, love. Yung savings na inilaan ko sana para sa college fund ng mga bata, ililipat ko na sa down payment ng kondo nating dalawa. Deserve mo yon. Ang bawat salita ni Rico ay tila isang mabigat na martilyo na nagpira-piraso sa puso ni Elena. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang maliit na asul na kahon sa kanyang kamay ay nalaglag. Lumikha ito ng isang mahinang tunog sa semento na tanging siya lamang ang nakarinig. Ang relong simbolo ng kanyang pasasalamat ay gumulong sa dilim, gaya ng kanyang pagkatao, na tila itinapon sa basurahan ng taong pinakaminahal niya. Naramdaman ni Elena ang mainit na luhang gumuguhit sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinahid ng kanyang nanginginig na palad. Ang sakit ay hindi na lamang emosyon. Ito ay naging pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang dibdib, na tila nilulunod siya sa gitna ng tuyong lupa. Walang pagsigaw, walang pag-atungal. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Tumingala siya sa langit, ngunit ang sikat ng araw ay hindi nagbigay ng init, kundi isang masakit na paalala ng katotohanan. Gaano katagal na siyang nagbubulag-bulagan sa ngalan ng pagmamahal. Gaano karaming sakripisyo ang kanyang ibinigay para sa isang buhay na tanging siya lamang ang tapat na bumubuo. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila naliligaw sa isang madilim na eskinita ng kanyang mga alaala. Ang mga hapunan na mag-isa niyang kinakain habang naghihintay sa kanya. Ang mga gabing pilit niyang iniintindi ang kanyang pagod at ang mga pangarap na binuo niya para sa kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay tila mga abo na tinangay ng hangin sa isang iglap. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Isang katanungang walang kasagutan sa gitna ng kanyang pag-iisa. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang bigat ng isang huwad na katapatan bago ito tuluyang maging bato? Nakatayo si Elena doon, mag-isa at wasak, habang sa loob ng opisina
ay masayang nagkukwento ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanunuyong mata, may isang bagong apoy na unti-unting nagliliyab. Hindi apoy ng galit na basta-basta sumasabog, kundi isang malamig na determinasyong itindig ang sarili mula sa pagkakalugmok. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila isang piping saksi sa 15 taon ng pagtitiis at pagmamahal ni Elena. Ngunit ng hapong iyon, ang bawat gamit na kanyang mahawakan, mula sa malambot na kurtina hanggang sa makintab na sahig, ay tila nagpaparamdam sa kanya ng isang malamig na katotohanan. Ang bahay na itinuring niyang kuta ay isa lamang palang magandang hawla na binuo ng mga kasinungalingan. Sa kusina, ang usok mula sa nilulutong sinigang na baboy ay pumupuno sa hangin. Ito ang paborito ni Rico, ang pagkaing laging nagpapangiti rito pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit habang tinitingnan ni Elena ang kumukulong sabaw, wala siyang malasahan kundi ang pait ng pagtatraydor. Ang bawat hiwa niya sa mga gulay ay may kasamang bigat. Tila bawat talop ng labanos ay pagtatanggal din ng mga saplot ng panlilinlang na bumabalot sa kanyang pagsasama. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. Ang mga yabag ni Rico ay tila mga tunog ng babala na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Smells good, hon. Wala talagang tatalo sa sinigang mo. Masayang bati ni Rico habang lumalapit sa likuran ni Elena upang yumakap. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng mga labi ni Rico sa kanyang balikat. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isang haplos ng lason na nagpapakilabot sa kanyang balat. Pinilit niyang huwag gumalaw, huwag umiwas, at huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Late ka na yata, Rico? Marami bang ginawa sa office? Tanong ni Elena. Ang boses niya ay pilit na pinatatag kahit na ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. You know how it is, hon. Maraming paperworks at meetings sa mga bagong investors. All for the sake of our family, syempre. Para sa future ni na kids. Sagot ni Rico bago umupo sa hapag. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang pagod, ngunit tapat na ama. Habang kumakain, ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Tinitigan ni Elena ang asawa, ang paraan ng paghawak nito ng kutsara, ang paraan ng pagnguya nito. Lahat ay tila isang pag-arte sa isang teleseryeng siya lamang ang hindi alam ang script. Rico, naalala mo ba yung college fund na inipon natin para kay Nathan? Gusto ko sanang i-check ang bank account natin bukas. Baka kailangan na nating dagdagan. Mahinahong simula ni Elena habang tinitingnan ng diretso ang mga mata ng asawa. Saglit na napatigil si Rico sa pagsubo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang emosyong hindi agad mabasa ni Elena. Isang halong gulat at inis na mabilis din niyang itinago sa likod ng isang pilit na tawa. Bakit mo naman naisipang itanong yan ngayon? Don't tell me, hindi ka nagtitiwala sa paghawak ko ng pera? Elena, alam mo naman na ako ang nag-aasikaso ng lahat para hindi ka na ma-stress. Why the sudden suspicion? Ang boses ni Rico ay dahan-dahang tumaas, isang pamilyar na taktika upang iparamdam kay Elena na siya ang may mali. Hindi naman sa ganoon, gusto ko lang malaman kung nasaan na tayo pagdating sa finances natin. Paliwanag ni Elena, kahit na ang kanyang puso ay tila hinahabol ng kabog. Finances? Hon, work is stressful enough. Huwag mo na sanang dagdagan dito sa bahay. I'm doing my best for this family. Kung wala akong ginagawa, baka wala tayong kinakain ngayon. Please, let's not talk about this anymore. Nakakasira ng mood, sabi ni Rico bago tumayo at iniwan ang pagkain na hindi pa tapos. Naiwan si Elena sa hapag, nakatitig sa malamig na sabaw ng sinigang. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang tiwala. Ngayon ay sigurado na siya. Ang pagmamahal na ipinapakita nito ay isang maskara lamang upang pagtakpan
ang unti-unti nitong paglimot sa kanilang kinabukasan. Nang malalim na ang gabi at marinig na ni Elena ang mahimbing na paghilik ni Rico, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila isang sayaw sa gitna ng mga patalim. Pumunta siya sa maliit na opisina ni Rico at dahan-dahang binuksan ang laptop nito. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga luhang hindi na niya napigilang pumatak. Sa tulong ng kanyang kaalaman bilang accountant, mabilis niyang hinalughog ang mga files hanggang sa matagpuan niya ang isang folder na nakatago sa ilalim ng maraming subfolders. Ang pangalan ng folder ay simple, Project Future. Sa loob nito, bumungad sa kanya ang mga digital copy ng mga titulo ng lupa, mga condominium units, at mga investment bonds. Ngunit wala doon ang pangalan niya at wala rin doon ang pangalan ng kanilang mga anak. Ang bawat dokumento ay nakapangalan kay Rico at sa isang babaeng nagngangalang Clara Sanchez. Ang sakit na naramdaman ni Elena ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay napakapit sa gilid ng lamesa upang hindi siya tuluyang matumba. Ang bawat pirasong lupa na nakasulat doon ay kinuha mula sa mga pangarap na binuo nila ng magkasama mula sa bawat sentimong pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon. Ngunit may isang bagay pa siyang nakita sa ilalim ng mga titulo, isang scanned copy ng isang kasulatan ng pagkakautang na may pirasong pamilyar sa kanya. Ang pirma ng kanyang biyenan, si Nanay Saling. Bakit nakasangkot ang ina ni Rico sa mga dokumentong ito? Ano ang kinalaman ng matandang babaeng itinuring na niyang sariling ina sa mga lihim na ari-arian ng kanyang asawa? Isang mabigat na pakiramdam ang lumukob kay Elena habang dahan-dahang isinasara ang laptop. Ang dilim ng gabi ay tila naging mas makapal at ang bawat anino sa silid ay tila nagbabanta. Alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati. Ang digmaan ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na maging biktima lamang. Ang bawat sentimong pinagpaguran nating dalawa, Rico, ay hindi pala para sa pangarap ng ating mga anak, kundi para sa kabaong na maglilibing sa ating pagsasama. Iyan ang tanging bulong ni Elena sa hangin habang mabilis siyang naglalakad sa ilalim ng matirik na araw. Ang init ng semento ay tila tumatagos sa kanyang mga talampakan, ngunit wala itong panama sa nanunuot na lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Hawak niya ang isang lumang envelope na naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya kagabi, mga papel na magpapatunay na ang 15 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng kumunoy. Pumasok siya sa isang maliit at tahimik na opisina ng abogado sa isang lumang gusali sa Binondo. Ang amoy ng mga lumang papel at tinta ay sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan at katarungan. Doon ay naghihintay ang kanyang matalik na kaibigan at tapat na abogado, si Attorney Jose. Elena, kanina pa ako naghihintay. Maupo ka. Bakit ganyan ang itsura mo? Tila nakakita ka ng multo. Nag-aalalang bungad ni Jose habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Hindi nakapagsalita agad si Elena. Inilapag lamang niya ang envelope sa lamesa. Nang buksan ito ni Jose at isa-isang sinuri ang mga bank statements at mga titulo, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng abogado. Mula sa pagkagulat, ito ay naging matinding galit at awa. Elena, hindi lang ito simpleng pagtataksil. This is a systematic wipeout of your conjugal assets. Hindi lang ang savings ninyong mag-asawa ang dahan-dahan niyang nililimas. Paliwanag ni Jose, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. Tingnan mo ito, ang pension fund ni Nanay Saling. Ang biyenan mo? Na-withdraw na rin halos lahat sa loob ng nakaraang 6 na buwan. At lahat ng ito, inilipat sa isang offshore account na hindi mo basta-basta mahahawakan. Naramdaman ni Elena ang isang matalim na hapdi sa kanyang lalamunan.
ang imahe ni Nanay Saling, ang matandang babaeng laging nagdarasal ng rosaryo at tila walang malay sa mundo, ay pumasok sa kanyang isipan. Paano nagawang nakawan ni Rico ang sarili nitong ina? O sadyang ibinigay ito ng matanda upang suportahan ang lihim na buhay ng kanyang anak? Ang pag-iisip na baka maging ang kanyang biyenan ay kasabwat sa panlilinlang na ito ay tila isang bagong sugat na binudburan ng asin. Jose, sabihin mo sa akin ang totoo. May ititira ba siya para sa mga bata? May matitira ba para sa kinabukasan ni Nathan at Mia? Ang boses ni Elena ay nanginig, isang pambihirang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Umiling ng dahan-dahan si Jose. Kung hahayaan natin siyang matapos sa plano niya, Elena, may iwan kayong walang kahit na ano. He is planning to leave the country with Clara as soon as the last property is sold. At ang masakit pa rito, ang bahay ninyo ngayon, naka-mortgage na rin pala nang hindi mo alam. Ang bawat salita ni Jose ay tila mga anino na dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng silid. Napasandal si Elena sa upuan. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang mga numerong nakasulat sa mga papel ay hindi lamang pera. Ito ay ang mga gabing hindi siya natulog sa pag-aalaga kay Rico. Ang mga pagtitiis niya sa kanyang sariling pangangailangan at ang bawat pawis na inilaan niya upang maging maayos ang kanilang tahanan. Lahat ng iyon ay dahan-dahang ninanakaw ng lalaking itinuring niyang buhay. Habang naglalakad pabalik sa sakayan, tila isang estranghero si Elena sa gitna ng maraming tao. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga dumadaan ay tila mga tunog na nagmumula sa ibang mundo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Isang tawag mula sa isang hidden number. Huminto si Elena sa gilid ng kalsada at dahan-dahang sinagot ang tawag. Katahimikan ang sumalubong sa kanya sa kabilang linya, isang katahimikang tila may dalang panganib. Sino ito? Matapang na tanong ni Elena, kahit na ang kanyang buong pagkatao ay tila babagsak na sa pagod. Isang boses ng isang babae, malalim at puno ng misteryo, ang nagsalita. Huwag kang lilingon, Elena. Huwag kang magpapakita ng kahit anong emosyon. Alam ko ang ginagawa ni Rico. At kung sa tingin mo ay si Clara lang ang itinatago niya sa'yo, nagkakamali ka. May mas malalim pang lihim ang asawa mo na kayang sumira hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya mo. Napatigagal si Elena. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang babaeng ito? At ano pang mga sikreto ang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Rico? Sino ka? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong muli ni Elena, ngunit ang tanging narinig niya ay ang pagputol ng linya. Naiwan si Elena sa gitna ng mataong bangketa. Hawak ang kanyang telepono habang ang hangin ay dahan-dahang humahampas sa kanyang mukha. Ang misteryong ito ay tila isang bagong anino na idinagdag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi lamang pera ang ninakaw sa kanya, kundi ang mismong katotohanan ng kanyang pagkatao. Ang pagmamahal ng isang ina ay tila isang banal na dasal. Ngunit paano kung ang dasal na ito ay nagiging bulag na pagsamba sa isang anak na puno ng kasalanan? Iyan ang tanong na bumabagabag kay Elena habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pintuan ng kanilang bahay. Ang amoy ng nagsisindi ng insenso at ang mahinang bulong ng dasal ay sumalubong sa kanya. Doon sa harap ng altar, nakaluhod si Nanay Saling, ang kanyang biyenan. Ang bawat galaw ng mga butil ng rosaryo sa mga kulubot nitong kamay ay tila isang paalala ng maraming taon ng pagtitiis at sakripisyo. Simula nang mamatay ang sariling ina ni Elena, si Nanay Saling na ang naging sandigan niya. Sa mga panahong wala silang pera, ang matanda ang nagbenta ng kanyang mga alahas upang makaraos sila. Ang utang na loob na ito ay tila isang mabigat na tanikala sa leeg ni Elena na pumipigil sa kanya na isigaw ang lahat ng dumi
na natuklasan niya tungkol kay Rico. Elena, hiha, nandyan ka na pala. Masayang bungad ni Nanay Saling nang mapansin ang manugang. Tumayo ito nang dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay lumilikha ng mahinang tunog ng pagkiskis ng buto. Tingnan mo itong asawa mo. Napakabait na anak talaga. Kahit gabi na at pagod sa trabaho, dumaan pa sa paborito kong panaderia para bilhan ako ng mainit na pandesal. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Opo, nanay. Alam niyo naman si Rico, laging kayo ang iniisip. Kaya nga lagi kong ipinagdarasal na sana ay huwag kayong magbabago. Patuloy ng matanda habang hinahawakan ang pisngi ni Elena. Napakaswerte mo kay Rico, Elena. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking tapat at mapagmahal sa pamilya. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Elena nang paghaplos ng matanda sa kanyang mukha. Isang kilos ng tunay na pagkalinga ay lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Gusto niyang yumakap kay Nanay Saling at umiyak. Sabihin dito na ang anak na ipinagmamalaki nito ay isang halimaw na dahan-dahang kinakain ang kanilang kinabukasan. Ngunit paano niya dudurugin ang puso ng isang matandang ang tanging kaligayahan ay ang dangal ng kanyang anak? Nabalik ang katahimikan nang dumating si Rico. Gaya ng dati, suot nito ang maskara ng isang mabuting asawa at anak. Nagmano ito sa kanyang ina at hinalikan si Elena sa pisngi. Isang kilos na tila mekanikal na at walang kaluluwa para kay Elena. Mamay kailangan lang kaming pag-usapan ni Elena sa loob tungkol sa bills. Paalam ni Rico bago hinila si Elena patungo sa kanilang silid. Ngunit bago pa man makapasok si Elena, napansin niyang tila may kakaibang kinikilos si Nanay Saling. Nang akalain ng dalawa na hindi na sila nakikita, dahan-dahang lumapit ang matanda kay Rico. Ang bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na usapan. Sumilip si Elena sa siwang ng pintuan ng kusina. Nakita niya si Nanay Saling na may kinukuha mula sa loob ng kanyang baro, isang makapal na brown envelope. Ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang iniabot ito kay Rico ay hindi nakaligtas sa paningin ni Elena. Ito na ang huling piraso ng aking itinatabi, Rico. Mahinang bulong ni Nanay Saling. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-aalala. Lahat ng alahas ko, naibenta ko na para dito. Gamitin mo ito ng tama, anak. Huwag mong hahayaan na malaman ito ni Elena. Ayaw kong mag-alala siya. Kinuha ni Rico ang envelope ng may bilis at kasabikan. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa paraang hindi pa nakikita ni Elena kailanman. Salamat, ma. Konting-konti na lang. Makakaalis na tayo sa hirap na ito. Isang huling investment na lang at magiging maayos na ang lahat. Napatakip ng bibig si Elena upang hindi makalikha ng anumang tunog. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi lang pala si Rico ang may itinatago. Ang matandang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng pinagkakautangan niya ng loob, ay kasabwat sa mga lihim na transaksyon ng kanyang asawa. Paano nagawang itago ni Nanay Saling ang katotohanan? Alam ba ng matanda ang tungkol kay Clara? O sadyang nagpapagamit din ito sa mga matatamis na salita ng kanyang anak? Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Elena. Ngunit ang larawang lumalabas ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bahay na ito ay hindi pala puno ng dasal, kundi puno ng mga bulong ng pagtatraidor. Nang dahan-dahang isara ni Rico ang kanyang drawer at tinitigan ng envelope, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Elena. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina para protektahan ang pagkakamali ng kanyang anak? At hanggang kailan mananatiling biktima si Elena sa loob ng sarili niyang pamilya? Ang pinakamatamis na ngiti ay madalas na nagtatago ng pinakamaitim na balak, at ang pinakamatingkad na ilaw sa silid ay siyang nagbibigay ng pinakamahabang anino ng pagtataksil. Iyan ang tanging nasa isip ni Elena
habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin ng restaurant ng isang marangyang hotel. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, disente, formal, ngunit tila isang baluti na nagtatago sa kanyang nagkakalasog-lasog na pagkatao. Ngayong gabi ang taunang grand gala ng kumpanya ni Rico at bilang asawa ng isa sa mga senior managers, kailangan niyang naroon. Ngunit ngayong gabi rin ang gabi kung saan magtatagpo ang dalawang mundong pilit na pinaghihiwalay ng kasinungalingan. Paglabas niya sa bulwagan, ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng mahihinang tawanan ng mga matataas na opisyal ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Rico sa malayo. Napakakisig sa kanyang tuksido. May hawak na baso ng alak at nakikipaghalubilo ng may malawak na ngiti. Ang bawat bati nito sa mga kasamahan ay puno ng karisma. Isang imahe ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga pangarap na kanyang ninanakaw mula sa sariling pamilya. "Elena! There you are!" Isang pamilyar at masiglang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Dahan-dahang humarap si Elena. Si Clara, ang babaeng katrabaho niya, ang babaeng masaya niyang kakwentuhan sa opisina, at ang babaeng dahan-dahang kumukuha sa kanyang asawa. Suot ni Clara ang isang makinang na pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat. At sa kanyang leeg, nakasabit ang kwintas, ang pekeng imitasyon na ipinalit ni Elena sa tunay na hiyas. "Hi Clara, napakaganda mo ngayong gabi," mahinahong sabi ni Elena. Ang bawat salita ay tila isang tinik na dumadaan sa kanyang lalamunan. "Naku, thank you Elena. Regalo ito ng fiancé ko. Sabi ko naman sa kanya, masyadong mahal ito pero mapilit siya eh." Sabi niya, "I deserve the best." Kinikilig na sagot ni Clara habang hinahawakan ng kwintas. "By the way, nasaan na ba ang asawa mo? Sabi mo senior manager siya rito, di ba? I want to meet the lucky man who captured the heart of a great accountant like you." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. "Nandyan lang siya sa paligid, Clara. Marami lang kausap. Mamaya tiyak na magkikita rin kayo." Ay nangyari nang mapansin ni Elena na bahagyang tumagilid ang kwintas ni Clara. Lumapit si Elena at sa isang pambihirang pagkakataon ng kabutihan o marahil ay isang babala. Dahan-dahan niyang inayos ang alahas sa leeg ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ni Clara. Ang balat na hinahaplos din ni Rico gabi-gabi. "Ayan, mas maayos na," bulong ni Elena. Masakit kasi kapag ang isang bagay na akala mo ay tunay, bigla na lang mawawala o mapatutunayang huwad, di ba? Napatitig si Clara sa kanya, bahagyang naguluhan sa lalim ng kanyang sinabi, ngunit bago pa ito makasagot ay lumapit na si Rico sa kanilang direksyon. Hindi pa nakikita ni Rico si Clara dahil nakatalikod ito sa kanya, ngunit kitang-kita ni Elena ang panlalaki ng mga mata ng kanyang asawa nang mapagtantong magkasama ang dalawang babae sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ni Rico papalapit ay tila isang dambuhalang kabaong na dahan-dahang bumubukas. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang mamuo sa kabila ng lamig ng aircon. "Elena Hon, kailangan na nating..." Naputo lang sasabihin ni Rico nang humarap si Clara ng may malawak na ngiti. "Rico?" Gulat na sambit ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Elena at kay Rico. "Wait, you're the senior manager? You're Elena's husband?" Ang katahimikan sa pagitan ng tatlo ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ang mukha ni Rico ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit pinalalakad. Akmang magsasalita na si Rico, marahil ay gagawa na naman ng isang malikhaing kasinungalingan nang biglang dinaluhong sila ng isang tauhan ng hotel. "Mr. Rico, may emergency call po sa front desk. Ang anak niyo raw po, si Nathan, dinala sa ospital." Ang balitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng bulwagan. Ang galit,
Ang selos at ang pagtataksil ay panandaliang natakpan ng isang mas matinding takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang isang bagay na mas masakit pa sa anumang sampal. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Rico, isang saglit na pag-iisip kung sino ang pipiliin, ang kanyang anak na nag-aagaw buhay o ang kanyang lihim na itinatago sa harap ni Clara. Sino ang tumawag sa ospital? At totoo bang may nangyari kay Nathan? O ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano na hindi pa alam ni Elena? Ang bawat pintig ng puso ng isang ina ay hindi na para sa sariling kaligtasan, kundi para sa bawat hakbang ng pagbawi ng dangal na dahan-dahang ninakaw ng isang huwad na sumpa. Ang paligid ng marangyang bulwagan ay tila naging isang malabong anino sa paningin ni Elena. Ang ingay ng musika at ang kinang ng mga diamante ay biglang naglaho na palitan ng isang nakabibinging katahimikan na tanging ang boses ng tauhan ng hotel ang nangingibabaw. Nathan, ang kanyang panganay, ang kanyang buhay. Hindi na naghintay ng paliwanag si Elena. Sa gitna ng naglalakihang mga mata ng mga panauhin at ang naguguluhang mukha ni Clara, mabilis siyang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng tambol na nagbabadya ng panganib. Sumunod si Rico, bagaman bakas. Sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Isang saglit na paglingon kay Clara bago tuluyang humabol sa kanyang asawa. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang lason na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na pag-andar ng makina at ang mabigat na hininga ni Rico. Hon, huwag kang mag-alala. Baka naman minor accident lang yon. Nathan is a strong boy. Pilit na pagpapakalma ni Rico, ngunit ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa manibela. Hindi ito dahil sa takot para sa anak, kundi dahil sa takot na ang kanyang maingat na itinagong lihim ay tuluyan ng sumabog sa harap ni Clara. Pagdating sa ospital, dinatnan nila si Nathan sa emergency room. May benda sa ulo ngunit gising at malay. Sabi ng nurse, nadulas lang ito habang naglalaro at kailangang tahiin ang sugat. Isang malalim na hininga ng pasasalamat ang pinakawalan ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nawala kay Rico. Rico, maupo ka muna rito sa tabi ni Nathan. Ako na ang mag-aayos ng admission papers at kakausap sa doktor. Mahinahong utos ni Elena. Ako na, Hon. Stressful ang mag-asikaso ng papers. Mabilis na sagot ni Rico. Tila ayaw bitiwan ang kanyang bag na naglalaman ng laptop at mga dokumento. No, Rico. Dito ka lang. Kailangan ka ng anak mo. Ang boses ni Elena ay may awtoridad na hindi matatanggihan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa. Isang talim na hindi niya nakita sa loob ng 15 taon. Habang naglalakad patungo sa billing section, hindi sa counter pumunta si Elena. Pumasok siya sa isang bakanteng waiting area at inilabas ang kanyang sariling laptop. Ito na ang pagkakataon. Alam niyang sa mga oras na ito, si Rico ay okupado sa pag-aalaga kay Nathan at sa pagpapadala ng mga mensahe ng paghingi ng paumanhin kay Clara. Gamit ang kanyang kasanayan bilang accountant, mabilis na pumasok si Elena sa kanilang shared online banking account. Nakita niya ang isang pending transfer na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang perang inilaan nila para sa pag-aaral ng mga bata na nakatakda sanang ilipat sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ang account ni Clara. Ngunit bago pa matapos ang proseso ng transfer, mabilis na kumilos ang mga daliri ni Elena. Gamit ang isang security loophole na alam niya bilang eksperto sa audit, hinarang niya ang transfer. Hindi niya ito ibinalik sa kanilang account. Sa halip, inilipat niya ito sa isang bagong gawa na trust fund na tanging siya at ang kanyang mga anak lamang ang may access. Isang legal na kuta na hindi basta-basta magagalaw ni Rico kahit mag-file pa ito ng annulment.
ay nangyari nang makita ni Elena ang isang maliit na litrato ni Nathan sa kanyang pitaka habang naghihintay na matapos ang digital transfer. Napangiti siya ng may pait. Ang perang ito ay hindi lamang numero. Ito ay ang pawis ng kanyang pagiging ina, ang bawat gabing puyat, at ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang pilit na winawasak ng sarili niyang asawa. Nang matapos ang transaction, dahan-dahang isinara ni Elena ang laptop. Ramdam niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na siya ang may hawak ng alas. Bumalik siya sa emergency room at nakitang abala si Rico sa kanyang cellphone. Pilit na itinatago ang screen mula kay Nathan. Lumapit si Elena at dahan-dahang hinawakan ang balikat ni Rico. Maayos na ang lahat, Rico. Ang billing, ang future ng mga bata. Naayos ko na ang lahat. Bulong ni Elena nang may misteryosong ngiti. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang cellphone ni Rico. Isang notification mula sa bangko ang pumasok. Nanlaki ang mga mata ni Rico nang mabasa ang mensahe. Your scheduled transfer has been canceled due to insufficient funds and moved to a protected account. Napatayo si Rico. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Lumingon siya kay Elena. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Hon, may problema ba? Inosenteng tanong ni Elena habang inaayos ang kumot ni Nathan. Ang pera. Elena, anong ginawa mo sa account natin? Pabulong na sigaw ni Rico, pilit na hindi naririnig ng mga nurse. Bago pa makasagot si Elena, isang nurse ang lumapit. Mr. Rico, may naghahanap po sa inyo sa labas. Isang babaeng nagngangalang Clara Sanchez. Napaka-distressed po niya. Ang cliffhanger na ito ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng ER. Napatingin si Nathan sa kanyang ama at si Elena naman ay nanatiling kalmado. Tinititigan ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Rico. Sino ang nagpapasok kay Clara sa loob ng ospital? At paano malulusutan ni Rico ang sitwasyong ito habang ang kanyang asawa ay tahimik na binabawi ang lahat ng kapangyarihang inakala niyang sa kanya lamang? Ang bawat sakripisyo ay tila isang tula na isinulat sa tubig. Madaling mabura, madaling malimutan ng taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na lalim ng pag-ibig. Iyan ang mapait na kaisipang bumabalot sa isipan ni Elena habang nakatitig siya sa kislap ng mga ilaw sa hallway ng ospital. Sa loob ng silid, payapang natutulog si Nathan, ang kanyang munting mandirigma. Ngunit sa labas, sa likod ng makapal na salamin ng pinto, isang masalimuot na dula ang nagaganap. Nakikita ni Elena si Rico na pilit na itinataboy si Clara patungo sa dulo ng pasilyo. Ang mga kilos ni Rico ay puno ng kaba. Ang bawat sulyap nito pabalik sa silid ni Nathan ay tila isang magnanakaw na natatakot mahuli. Rico, please! I thought we were getting married. Why is she here? Why is she acting like your wife? Ang mahinang boses ni Clara ay umabot sa pandinig ni Elena nang bahagyang bumukas ang pinto. Clara, not now. Magpapaliwanag ako, okay? Stressful lang ang lahat. Please, umuwi ka na muna. I'll call you later, I promise. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rico ay puno ng desperasyon. Pinanood ni Elena kung paano dahan-dahang tumalikod si Clara. Ang mga balikat nito ay bagsak sa bigat ng kalituhan. Nang masiguro ni Rico na wala na ang kanyang kinakasama, huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang tuksido at muling nagsuot ng maskara ng isang mapagmahal na ama bago pumasok sa loob. Hon, napaalis ko na siya. Sabi ko, hindi ito ang tamang oras para sa office matters. I'm so sorry you had to deal with that. Sabi ni Rico habang sinusubukang hawakan ng kamay ni Elena. Hindi kumibo si Elena. Ang bawat haplos ni Rico ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Uminom ka muna ng kape, Rico. Mukhang kailangan mo yan. Iwan mo na muna ang gamit mo rito. Babantayan ko si Nathan. Mahinahong sagot ni Elena.
Nang lumabas si Rico, naiwan ang kanyang laptop bag sa upuan sa tabi ng kama ni Nathan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang zipper nito. Hindi niya hinahanap ang pera o ang mga dokumento. Alam na niya kung nasaan ang mga iyon. Ang kanyang hinahanap ay ang ebidensya ng kanyang sariling pagkukulang sa mata ng asawa. Ang sagot kung bakit sapat na ang 15 taon para palitan siya ng iba. Sa isang maliit na bulsa ng bag, naramdaman niya ang isang matigas at maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang napakagandang kwintas na ginto na may pendant na brilyante ang sumilay. Kasama nito ang isang maliit na card na may sulat kamay ni Rico. Para sa reyna ng buhay ko, Clara. 4 years of love and a lifetime more to go. Happy anniversary, my love. Ay nangyari nang mapatitig si Elena sa card. Hindi siya umiyak. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ni Nathan habang hawak ang card. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pagtitiis ay may hangganan. Ang babaeng pilit na bumubuo sa wasak na tahanan ay wala na. Ang tanging natira ay ang ina na handang sunugin ang lahat para sa kanyang mga anak. Dahan-dahang tumayo si Elena at lumabas ng silid. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang isang bukas na drainage o imburnal malapit sa janitor's closet. Walang pag-aalinlangan, binitiwan niya ang mamahaling kwintas. Walang ingay ang pagbagsak nito sa madilim at mabahong tubig, gaya ng pagbagsak ng huling piraso ng kanyang paggalang kay Rico. Mabilis siyang bumalik at pinalitan ng laman ng kahon ng isang mumurahing imitasyon na kinuha niya sa kanyang sariling bag. Isang laruan na kinuha niya sa gamit ni Mia. Isinara niya ang zipper ng bag ni Rico. Eksakto. Nang bumalik ito, dala ang isang baso ng kape. "Hon, are you okay? Bakit parang namumutla ka?" tanong ni Rico, habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang bag. Ngumiti si Elena. Isang ngiting tila isang matalim na talim na dahan-dahang humihiwa sa katahimikan. "Iniisip ko lang ang hinaharap natin, Rico. Alam mo, tama ka. Maraming surprises ang buhay. At sa tingin ko, hindi mo magugustuhan ang susunod na sorpresa na darating sa'yo." Bago pa makasagot si Rico, isang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Ang pangalang lumabas sa screen ay Attorney Jose. Nanigas si Rico. Bakit tumatawag ang abogado ng pamilya sa ganitong oras? Lumingon siya kay Elena na ngayon ay tahimik na muling nagbabasa ng kwento para sa natutulog na si Nathan. Tila walang alam sa mundong dahan-dahang gumuho sa likuran ng kanyang asawa. Sino ang nag-utos kay attorney Jose na tumawag sa oras na ito? At ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang hiyas na balak niyang ibigay sa kanyang reyna ay isa na lamang piraso ng plastik sa loob ng isang mamahaling kahon? Alam mo, Elena, hindi ko na talaga kaya ang asawa ni Rico. Sabi niya sa akin, tila isang linta ang babaeng yon. Walang alam gawin, kundi ubusin ang pera niya at magkulong sa bahay. Isang baliw na asawa na ayaw siyang pakawalan kahit wala na silang pag-ibig. Ang bawat salitang binitawan ni Clara sa loob ng tahimik na pantry ng opisina ay tila isang patak ng asidong tumutunog sa kaluluwa ni Elena. Nakaupo sila sa tapat ng isa't isa. May hawak na tasa ng kape na ang usok ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Sa paningin ni Clara, si Elena ay isang mabait na katrabaho, isang tagapakinig na mapagkakatiwalaan. Hindi niya alam na ang babaeng tinatawag niyang linta at baliw ay ang mismong kaharap niya ngayon. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang kanyang tasa. Ang tunay na pait ay hindi nanggagaling sa kape, kundi sa katotohanang ang 15 taon ng kanyang katapatan ay ganito lang pala daling ilarawan ni Rico sa ibang babae. Isang basura, isang panggulo. "Ganoon ba ang sabi niya sa'yo, Clara?" Mahinahong tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang kalmadong dagat na nagtatago ng isang dambuhalang daluyong sa ilalim. "Oh, kaya nga balak na naming tapusin ang lahat sa susunod na buwan." Sabi ni Rico, ililipat na niya ang huling bahagi ng pondo nila
sa account ko para hindi makuha ng asawa niya kapag nag-file siya ng annulment. Pagkatapos, aalis na kami. Pupunta kami sa Batanes, doon kami magpapakasal at magsisimula ng bagong buhay na malayo sa bruhang iyon. Patuloy ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pangarap na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng iba. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Ang bawat sakripisyo niya para sa mga bata, ang pagtitipid sa sariling luho para lamang may maipon para sa kolehiyo ni Nathan, ay dahan-dahan palang nilalamon ng pangarap ng 2 taong ito. Ang injustice engine sa loob ng kanyang dibdib ay tila naglalabas ng init na sapat na upang sunungin ang buong gusali. Ay nangyari nang makita ni Elena na dahan-dahang pumatak ang luha mula sa mga mata ni Clara dahil sa hirap na dinaranas nito bilang isang lihim na kalaguyo. Sa halip na sumabog sa galit, kumuha si Elena ng isang pirasong tissue at dahan-dahang iniabot ito kay Clara. Ang haplos ng kanyang kamay sa palad ni Clara ay puno ng awa. Awa hindi para sa sarili, kundi para sa babaeng ito na naniniwala sa mga pangako ng isang lalaking kayang talikuran ang sariling dugo at laman. Huwag kang umiyak, Clara. Malapit na ring matapos ang lahat. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat utang ay kailangang bayaran. Bulong ni Elena nang may malalim na kahulugan. Tumitig si Clara sa kanya, bahagyang nagtataka sa lamig ng kanyang tono. Salamat, Elena. Napakabuti mo talagang kaibigan. Mabuti na lang. At nandito ka para pakinggan ako. Tumayo si Elena at dahan-dahang naglakad palabas ng pantry. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ngayon ay alam na niya ang eksaktong petsa. Alam na niya ang huling hakbang ng kanilang plano. Pagbalik niya sa kanyang lamesa, isang dokumento ang bumungad sa kanya. Isang report mula sa investigador na kinuha niya. Sa loob ng folder, may isang litrato ni Rico na may kasamang isa pang matandang lalaki sa loob ng isang pribadong bangko. Ang lalaki ay ang manager ng sangay kung saan nakalagak ang retirement fund ni Nanay Saling. Doon ay natuklasan ni Elena ang mas masakit na katotohanan. Hindi lang si Rico ang nagnanakaw sa sariling ina. Ginagamit niya ang pirma ni Nanay Saling upang maging garantor sa mga utang na maaaring magbaon sa buong pamilya sa habambuhay na kahirapan kung sakaling mabigo ang kanyang project future. Napatitig si Elena sa kawalan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa labas ng bintana. Ang kadiliman ay dahan-dahang lumalamon sa opisina, gaya ng paglamon ng katotohanan sa huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Eksaktong sa sandaling iyon, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang lahat para sa susunod na buwan. Ang flight details ay nasa email mo na. Huwag kang lilingon. Napalingon si Elena sa kabilang panig ng opisina. Nakita niya si Rico, nakakatapos lang ibaba ang kanyang telepono. May malapad na ngiti habang tinitingnan si Clara mula sa malayo. Hindi alam ni Rico na ang email na ipinadala niya para sa kanilang pagtakas ay hindi lang si Clara ang nakatanggap. Ano ang gagawin ni Elena sa impormasyong ang asawa niya ay hindi lang siya iiwan, kundi handa ring ibaon ang kanyang mga anak at sariling ina sa utang para lamang sa isang bagong simula? At sino ang misteryosong tao na patuloy na nagbibigay kay Elena ng mga impormasyong tila alam ang bawat galaw ni Rico? Tumigil ka na, Elena. Isang mabuting anak si Rico. Huwag mong dungisan ang pangalan niya dahil lang sa mga hinala mo. Ang mga salitang yon ni Nanay Saling ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Elena. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod si Elena sa sahig. Dahan-dahang minamasahe ang mga binti ng matanda. Isang gawaing gabi-gabi niyang ginagawa bilang tanda ng pagmamahal at paggalang. Ngunit ang bawat haplos niya ngayon ay tila napapaso ng puot at sakit. Ang mga papel na naglalaman ng katotohanan
ay nakalapag sa tabi ng bote ng langis. Tila isang lason na ayaw tingnan ng matanda. Nanay, hindi ito hinala. Ito ang mga bank statements. Ito ang titulo ng bahay na isinangla niya ng hindi ko alam. At ito ang pirma niyo, Nay. Ang boses ni Elena ay basag, tila isang tuyong dahon na madaling mabuway sa hangin. Ginamit niya ang pangalan niyo para sa mga utang na pambili niya ng kondo para sa ibang babae. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng binti ni Nanay Saling. Ang matanda ay napasandal sa kanyang tumba-tumba. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Ang imahe ng mabuting anak na 15 taon niyang itinatangi ay dahan-dahang nagkakapira-piraso sa kanyang harap. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tanging ang mahinang pag-indayog ng tumba-tumba, ang lumilikha ng tunog sa lumang sahig na kahoy, ay nangyari ng dahan-dahang abutin ni Nanay Saling ang kamay ni Elena. Ang kanyang mga palad ay magaspang at malamig, tila wala ng buhay. Elena, Hija, patawarin mo siya. Lalaki lang ang asawa mo. Nagkakamali rin. Pero huwag mong sirain ang pamilya niyo. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay. Ang dangal ng pamilya natin ang nakataya rito. Napabitaw si Elena sa kamay ng matanda. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang malamig na katanungan. Dangal, Nanay? Nasaan ang dangal sa pagnanakaw sa sariling asawa at anak? Nasaan ang dangal sa pagtataksil sa loob ng 4 na taon? Hindi ko na po kayang magbulag-bulagan. Tapos na ang panahon ng aking pagtitiis. Tumayo si Elena. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Nanay Saling kailanman. Ngunit bago siya makahakbang palayo, ang tinig ng matanda ay nagbago. Wala na ang pagsusumamo. Napalitan ito ng isang matalim at nagbabantang tono na tila isang kutsilyong itinutok sa kanyang likuran. Kung itutuloy mo ang balak mong hiyain ang anak ko, Elena, kung itutuloy mo ang pagsira sa kanya, ako mismo ang magsasabi kay Rico ng lahat ng nalalaman mo. Banta ni Nanay Saling, ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Huwag mong kakalimutan, sa bahay na ito, ako ang masusunod. At sa mata ng batas at ng tao. Isang asawang nagre-rebelde ka lang. Itigil mo ang investigasyong ito o ako mismo ang magpapalaya sa iyo sa pamamahay na ito. Napatigil si Elena sa may pintuan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang mabigat na kadena na muling pumupulupot sa kanyang leeg. Ang babaeng itinuring niyang ina ay handa palang maging kasabwat sa krimen ng kanyang anak para lamang mapanatili ang isang huwad na imahe ng kapayapaan. Naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ay tila naging isang malamig na selda. Lumingon siya ng huling beses kay Nanay Saling, na ngayon ay muling humahawak sa kanyang rosaryo, tila nagdarasal para sa isang kasalanan ng siya rin ang may gawa. Paano lalaban ang isang babae kung ang mismong pamilyang dapat ay sandigan niya ang siyang humahadlang sa kanyang katarungan? At hanggang kailan mananatiling lihim ang pagtatraidor ni Rico kung ang bawat anino sa loob ng bahay ay nagmamasid na sa bawat hakbang ni Elena? Isang tanong ang dahan-dahang umalingaw-ngaw sa isipan ni Elena. Sa digmaang ito, sino nga ba ang tunay na kaaway? Ang asawang nagtaksil o ang sistemang pilit na nagbabaon sa kanya sa katahimikan? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Madalas, ito ang hudyat ng isang bagyong tahimik na nagtitipon ng lakas sa gitna ng kadiliman. Iyan ang tanging baon ni Elena habang maingat siyang kumikilos sa loob ng kanilang bahay. Ang bawat hakbang sa ibabaw ng makinis na sahig ay tila paglalakad sa isang manipis na kawad sa ibabaw ng naglalagablab na apoy. Pagkatapos ng pagbabanta ni Nanay Saling, alam ni Elena na wala na siyang kakampi sa loob ng 4 na sulok na ito. Ang bawat anino ay tila may mata, at ang bawat bulong sa pasilyo
ay tila babala. Ngunit sa halip na matakot, ang puso ni Elena ay naging kasing tigas ng bakal. Habang nagpapanggap siyang abala sa pagtitiklop ng mga damit, ang kanyang isipan ay tila isang master computer na nag-aayos ng huling bahagi ng kanyang plano. Gamit ang kanyang pangalawang telepono na nakatago sa loob ng isang lumang medyas, dahan-dahan niyang kinakausap ang mga supplier ng kumpanya ni Rico. Alam niya ang butas sa bawat invoice, ang bawat dagdag bawas sa mga budget na ginawa ni Rico upang pondohan ang kanyang project future. Opo sir, pakipadala na lang ang audit report sa email na ibinigay ko. Siguruhin nating hindi ito makakarating sa main office hanggat hindi ko sinasabi. Mahinahong bulong ni Elena sa telepono habang nakikiramdam sa labas ng pintuan ay nangyari nang biglang pumasok si Mia, ang kanyang bunsong anak. Sa silid, nakita ng bata ang kanyang ina na nakatitig sa kawalan. Mahigpit ang hawak sa isang lumang litrato nilang mag-anak. Sa halip na magtanong, dahan-dahang lumapit ang bata at iniabot kay Elena ang isang maliit na bulaklak na gawa sa papel. Mama, don't be sad po. I'll be a good girl para hindi na kayo mapagod. Bulong ni Mia. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na hapdi sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang anak ng mahigpit at doon niya muling naramdaman ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa kaligtasan ng mga inosenteng buhay na idinamay ni Rico sa kanyang kasakiman. Nang gabi ring iyon, dumating si Rico na tila mas masama ang timpla kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang bawat salita niya ay puno ng iritasyon. Ramdam niya na may hindi tama sa kanyang mga transaksyon sa opisina, ngunit hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ang problema. Elena, bakit hanggang ngayon ay wala pang hapunan? Ano bang ginagawa mo maghapon ni hindi mo man lang maasikaso ang bahay? Sigaw ni Rico habang ibinabato ang kanyang bag sa sofa. Hindi kumibo si Elena. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina. Tila isang robot na walang nararamdaman. Ang bawat pangungutya ni Rico ay tila mga palaso na tumatalbog na lamang sa kanyang baluti. Rico, pagod lang yan. Maupo ka na muna. I'll prepare your coffee. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang patag na linya sa gitna ng kaguluhan. Kay, do you think a cup of coffee will solve my problems? Ang daming gulo sa opisina. Tila may nagmamanipula sa mga record ko. Patuloy ni Rico habang sinusundan si Elena sa kusina. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Elena at hinarap ito sa kanya. Elena, may alam ka ba rito? Sinabi ba sa'yo ni nanay na may kinakalikot ka? Tinitigan ni Elena ang asawa ng diretso sa mga mata. Walang kaba, walang takot. Anong ibig mong sabihin, Rico? Accountant ako. Hindi ako mangkukulam para malaman ang gulo sa opisina mo. Baka naman ang sarili mong mga anino ang bumabalik para singilin ka. Nabitawan ni Rico ang braso ni Elena. Naguguluhan sa kakaibang tapang na ipinapakita nito. Ngunit ang kanyang hinala ay hindi pa rin naglalaho. Nang malalim na ang gabi, nagtago si Elena sa loob ng banyo, ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay ligtas siya sa paningin ni Nanay Saling. Inilabas niya ang kanyang secret phone upang basahin ang huling mensahe mula kay Attorney Jose. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banyo. Napatayo si Elena. Mabilis na itinago ang telepono sa likod ng kanyang bestida. Doon, sa harap ng pintuan, nakatayo si Rico. Ang anino nito ay tila isang dambuhala na lumalamon sa liwanag ng banyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang hininga ay amoy alak. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Elena? At anong itinatago mo sa likod mo? Ang boses ni Rico ay mababa. Puno ng panganib na tila isang hayop na handang sumunggab. Hindi makagalaw si Elena. Ang bawat pintig ng kanyang puso
ay tila naririnig sa buong silid. Wala, Rico. Ginamit ko lang ang banyo. Lumabas ka na. Matutulog na ako. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Rico habang pilit na inaabot ang kamay ni Elena sa likuran nito. Ibigay mo sa akin ang gamit mo. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Elena? Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang tunog ng notification ang narinig mula sa teleponong hawak ni Elena. Isang maliit na liwanag ang sumilip mula sa kanyang likuran, nagpapakita ng isang mensaheng hindi dapat makita ni Rico. Sino ang nagpadala ng mensahe sa hindi tamang oras? At paano makakaligtas si Elena sa galit ng isang asawang unti-unti nang nawawala sa katinuan dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga lihim? Akin na yan, Elena. Kanino ka nakikipag-usap sa hating gabi? May lalaki ka ba? Huwag mo akong gawing tanga. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan. Ang boses ni Rico ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng suspetsa at ng lason ng alak. Ramdam ni Elena ang malakas na pagpisil ng asawa sa kanyang pulsuhan, isang sakit na tila gustong durugin ang kanyang mga buto. Ang maliit na telepono sa kanyang likuran ay tila nagbabaga, isang piraso ng ebidensya na maaring maging mitya ng kanyang kapahamakan o ng kanyang kalayaan. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa loob ng maliit na banyo ay tila naglaho. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Rico ay humahalo sa amoy ng sabon. Isang kombinasyong nakasusuka. Tinitigan ni Elena ang asawa. Nakita niya ang lalaking minahal niya ng 15 taon, ngunit wala na siyang makitang bakas ng pag-ibig sa mga matang yon. Tanging ang pangamba ng isang magnanakaw na malapit nang mahuli. Rico! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Ang boses ni Elena ay nanginig, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay ang panginginig ng isang pusong pilit na nagtitimpi. Ibigay mo sa akin! Isang marahas na hila ang ginawa ni Rico at sa gitna ng kanilang pagbubuno, nalaglag ang telepono sa sahig. Tumunog ang pagbagsak nito sa tiles, isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng lahat. Mabilis na dinampot ni Rico ang telepono, ngunit bago pa niya mabuksan ang screen, isang biglang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Elena. Dahan-dahan siyang napasandal sa pader, ang kanyang mga kamay ay tumakip sa kanyang mukha at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig sa paghikbi. Sige, tingnan mo. Tingnan mo lahat ng mga mensahe ko sa mga kaibigan ko. Iyan na lang ba ang tingin mo sa akin, Rico? Matapos ang 15 taon ng pagiging tapat ko sa iyo, pagbibintang mo pa ako ng pangangalunya? Ang bain ng boses ni Elena ay puno ng pait at matinding selos. Kaya ako nagtatago dahil ayaw kong makita mo na nagtatanong-tanong ako sa mga kumpanya nyo kung bakit gabi-gabi kang late. Akala mo ba hindi ko nararamdaman? Akala mo ba manhid ako sa panlalamig mo? Iniisip ko na baka may iba ka na, Rico. Ito ng kanyang pagpapanggap, ang sining ng pagiging isang selosang asawa. Ginamit ni Elena ang mismong kasalanan ni Rico bilang baluti niya. Alam niya ang ego ng kanyang asawa. Alam niyang mas pipiliin ni Rico na isiping siya ay isang selosang asawa kaysa sa isang accountant na dahan-dahang sumisira sa kanyang imperyo. Natigilan si Rico. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang bumagal habang tinitingnan ang asawang tila durog na durog sa harap niya. Binuksan niya ang telepono. Ang tanging nakita niya sa screen ay ang group chat ni Elena sa kanyang mga luma at malalapit na kaibigan, kung saan sadyang nag-iwan si Elena ng mga mensaheng nagtatanong tungkol sa kung paano malalaman kung may babae ang isang asawa. Elena, I'm sorry. Akala ko kasi. Dahan-dahang lumambot ang boses ni Rico. Binitawan niya ang pulsuhan ng asawa at pilit na hinawakan ang balikat nito. Stressful lang talaga sa office. Akala ko kung ano na. You know I love you, diba? Wala akong ibang babae. Ikaw lang. Ang bawat salita ng pagsisinungaling ni Rico ay tila isang malamig na tubig na bumubuhos sa kaluluwa ni Elena.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang idura sa mukha nito ang pangalan ni Clara. Ngunit pinatigas niya ang kanyang loob. Kailangan niyang manatiling kontrolado. Kailangan niyang paniwalain si Rico na siya pa rin ang hari sa loob ng bahay na ito. Huwag mo na uling gagawin sa akin yon, Rico. Natatakot ako sa'yo kapag ganyan ka. Bulong ni Elena habang pilit na sumisiksik sa dibdib ng asawa. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ni Rico. Isang tibok ng ginhawa dahil sa akalang nakalusot na naman siya. Lumipas ang gabi na tila isang mahabang bangungot. Nagkunwaring nakatulog si Elena sa tabi ni Rico, habang ang kanyang diwa ay gising, naghihintay sa bawat paghinga ng asawa. Ang kanyang pulsuhan ay namumula pa rin mula sa pagkakasakal ni Rico, isang pisikal na tanda ng panganib na kanyang kinakaharap. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, ang katahimikan ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Dumating si Rico sa kusina. Suot ang kanyang paboritong kurbata, tila nakalimutan na ang kaguluhang nangyari kagabi. Ngunit bago pa siya makaupo upang kumain, isang malakas na katok ang narinig mula sa kanilang tarangkahan. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay o ng kartero. Ito ay isang sunod-sunod at formal na katok na nagpabagsak sa kutsarang hawak ni Rico. Lumabas si Elena at pagbalik niya, may dala na siyang isang mahabang puting envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila isang hukom na dala ang sentensya. Inilapag niya ang envelope sa tapat ni Rico. "Ano yan?" Kabadong tanong ni Rico. "Hindi ko alam." Sabi ng lalaki sa labas, "Subpwe na daw ito para sa'yo, Rico. Galing sa korte." Mahinahong sagot ni Elena habang dahan-dahang nagsasali ng kape sa kanyang tasa. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito, hindi lang simpleng subpina ang nakasulat. Ito ay isang opisyal na abiso ng investigasyon para sa large-scale estafa at falsification of public documents, kaugnay ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Lumingon si Rico kay Elena. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagkalito. "Elena, kailangan mong tulungan ako. Ang accounting records, may kailangang ayusin. Please hon, ikaw lang ang makakagawa nito." Napatitig si Elena sa kanyang asawa. Ang sandaling ito, ang matagal niyang hinihintay. Ang makitang nagmamakaawa ang lalaking nag-akalang kaya siyang itapon na parang basura. Ngunit ang huling mensaheng nakita ni Elena sa ilalim ng unan ni Rico, bago ito bumangon, ay mas matindi pa sa anumang subpina. Isang mensahe mula kay Clara. "Nakaimpake na ako, love. See you at the airport at 3:00 ng hapon today. Don't be late." Sino ang tumulong kay Elena upang mapabilis ang pagpapadala ng subpena sa mismong umagang iyon? At paano haharapin ni Rico ang batas habang ang kanyang puso at ang kanyang mga ninakaw na yaman ay nakatakda ng lumipad patungo sa Batanes kasama ang ibang babae sa loob ng ilang oras na lamang? Ang mga alaala ay tila mga tuyong dahon na kay sarap sunugin upang magbigay ng init sa gitna ng malamig na gabi ng paghihiganti. Habang nakatitig si Elena sa nanginginig na mga kamay ni Rico, napilit binubuklat ang mga pahina ng subpwena, isang dambuhalang alon ng nakaraan ang biglang humampas sa kanyang isipan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 15 taon na ang nakalilipas, isang payak na simbahan sa probinsya, ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng asusena, at ang boses ni Rico na puno ng determinasyon habang nangangako sa harap ng altar. "Elena, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita pababayaan. Ikaw at ang magiging pamilya natin ang tanging kayamanan ko." Bulong ni Rico noon habang isinusuot ang singsing na ginto. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang lalaking nagnanakaw sa kinabukasan ng sariling mga anak, ay ang siya ring lalaking binuo ang kanyang mundo noon. Ang kaibahan ng nakaraan
Sa malupit na kasalukuyan, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit ang sakit na ito ay hindi na nagpapahina sa kanya. Ito ay nagsilbing gasolina upang lalong pag-alabin ang kanyang determinasyon. Elena, please, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ni Attorney Jose, malakas ang ebidensya laban sa akin. Pero ikaw, magaling ka sa audit. Pwede mong ayusin ang mga records sa laptop ko. Di ba? Pwede nating palabasin na technical error lang ang lahat. Pagsusumamo ni Rico, ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang laptop mula sa mga kamay ni Rico. Ang lamig ng kagamitang ito ay tila isang paalala ng lahat ng digital na ebidensya ng pagtataksil na nakatago sa loob. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin, Rico. Alam mo yan. Iwan mo na muna ito sa akin. Mag-ayos ka na muna para sa lakad mo mamaya. Mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit ang kanyang isipan ay tila isang hukom na handa nang ibagsak ang hatol. Nang pumasok si Rico sa banyo upang maligo, mabilis na kumilos ang mga daliri ni Elena. Hindi niya inayos ang mga records. Sa halip, pinagsama-sama niya ang lahat ng mga video ng pakikipagtagpo ni Rico kay Clara sa loob ng mga hotel, ang mga voice records ng kanilang mga plano na nakawin ang pondo ng kumpanya at ang mga dokumento ng paglilipat ng pera. Ay nangyari nang makita ni Elena ang isang lumang screensaver sa laptop ni Rico, isang litrato nila ni Nathan noong sanggol pa ito. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang puso. Isang huling sulyap sa pamilyang inakala niyang totoo. Ngunit nang maalala niya ang mensahe ni Clara tungkol sa 3:00 na flight, muling tumigas ang kanyang loob. Dahan-dahan niyang pinindot ang send button sa isang email na naka-address sa CEO ng kumpanya ni Rico at sa board of directors. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang pagpatak ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang patungo sa huling hantungan ni Rico. Isinara ni Elena ang laptop at inilagay ito sa loob ng bag ni Rico. Alam niyang sa loob ng ilang minuto, ang email na iyon ay magiging mitya ng pagbagsak ng karera ng kanyang asawa. Hindi lang trabaho ang mawawala rito, kundi ang mismong dangal na pilit nitong itinatago sa likod ng mga mamahaling kurbata. Lumabas si Rico mula sa banyo. Tila mas guminhawa ang pakiramdam dahil sa akalang tutulungan siya ng kanyang asawa. Salamat, Elena. Alam ko talagang hindi mo ako matititiis. I'll make it up to you, I promise. Isang matalim na ngiti ang isinagot ni Elena. Siguraduhin mo lang na handa ka na sa susunod na mangyayari, Rico. Dahil ang lahat ng itinanim mo, oras na para anihin mo ngayong hapon. Tumingin si Rico sa kanyang orasan. Mag-aalas 12 na. Kailangan na niyang umalis upang makipagkita kay Clara sa airport bago pa man siya mahuli ng mga pulis. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas ng pinto, isang hindi inaasahang tunog ang narinig mula sa kanyang telepono. Isang tawag mula sa mismong boss niya sa opisina. Nanigas si Rico sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya kay Elena na ngayon ay tahimik na nagtitimpla ng kape, tila isang anghel na walang malay sa bawat impyernong kanyang nilikha. Bakit tumatawag ang kanyang boss sa oras ng tanghalian? At paano makakatakas si Rico patungong Batanes kung ang bawat lihim niya ay dahan-dahan nang kumakalat sa buong kumpanya bago pa man siya makarating sa airport? Ang huling hapunan ay hindi laging tungkol sa pagpapakasawa sa pagkain, kundi sa paglunok ng huling piraso ng respeto na dahan-dahang namamatay sa bawat kasinungalingan. Nakatitig si Elena sa nanginginig na balikat ni Rico habang hawak nito ang telepono. Ang boses ng kanyang boss, si Mr. Lim, ay sapat na lakas upang marinig sa buong kusina kahit hindi naka-loudspeaker.
Isang boses na puno ng puot at pagkadismaya. Rico, what is the meaning of this? All the files, the videos, the bank transfers, everything is in my inbox. Don't you dare come to the office. My lawyers are already talking to the NBI. Nanigas si Rico. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng purong takot. Isang patak ng pawis ang dahan-dahang gumuhit mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang panga. Lumingon siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng masisilungan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malalim at malamig na titig ng kanyang asawa. Sir, let me explain. It's a mistake. Someone hacked my system. Sir. Ang pagsusumamo ni Rico ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod, ngunit ang kabilang linya ay naputol na. Dahan-dahang ibinaba ni Rico ang kanyang telepono. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Rico, kain muna tayo. Nagluto ako ng paborito mo, mahinahong sabi ni Elena habang inilalapag ang plato ng kanin at ulam sa harap ng asawa. Ang bawat galaw ni Elena ay puno ng grasya. Tila hindi niya narinig ang pagbagsak ng mundo ni Rico sa isang tawag lamang. Ay nangyari ng akmang kukuha si Rico ng baso ng tubig, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, natapon ang tubig sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang kinuha ni Elena ang basahan at pinunasan ang kalat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Rico. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila yelo sa balat ng asawa. Hon, kailangan kong umalis. Ngayon na. May emergency sa kumpanya. I need to fix this, sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Kahit sa huling sandali, kahit huli na ang lahat, pinili pa rin niyang magsinungaling. Ganoon ba? Akala ko ba ayos na ang lahat? Sabi mo kanina, tutulungan kita. Tugon ni Elena habang dahan-dahang ngumunguya ng pagkain. Baka naman may iba kang pupuntahan, Rico. Baka naman ang flight mo ay hindi na makapaghintay. Napatigil si Rico. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Flight? Anong sinasabi mo, Elena? Wala akong flight. Baka nagkamali lang ako ng dinig, sabi ni Elena nang may misteryosong nangiti. Sige na, umalis ka na. Baka mahuli ka pa sa iyong destinasyon. Mabilis na dinampot ni Rico ang kanyang bag. Tiningnan niya muli ang maliit na kahon ng alahas. Sa loob ng bulsa nito, ang kahon na akala niya ay naglalaman ng brilyante para kay Clara. Sa kanyang isip, kung mawawala man ang kanyang trabaho, mayroon pa siyang pera at si Clara na naghihintay sa kanya. Ang Project Future ay maaari pa ring ituloy sa ibang bansa. Hinalikan ni Rico si Elena sa noo, isang huling haplos ng kataksilan at mabilis na lumabas ng bahay. Pinanood ni Elena ang sasakyan ni Rico na dahan-dahang lumalayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang sa kalsada. Naiwan si Elena sa hapagkainan, mag-isa sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe kay Clara. Nakaalis na siya. See you at the airport, love. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rico. Ang subpuena na natanggap niya kanina ay hindi lamang para sa kanya. Habang nagmamaneho siya patungo sa airport, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Ano ang gagawin ni Rico kapag binuksan niya ang kahon ng alahas sa harap ni Clara sa gitna ng airport? At sino ang mga lalaking nasa loob ng itim na sasakyan na tila hinihintay lamang ang tamang sandali upang pigilan ang kanyang pagtakas? Isang huling katanungan ang naiwan sa hangin. Sa laro ng pag-ibig at pagtataksil, sino nga ba ang tunay na nakatakas? At sino ang nanatiling bilanggo ng sarili nilang kasalanan? Ang bawat pagtakas ay tila isang aninong pilit na humahabol sa liwanag ng katarungan. Ngunit sa huli, ang dilim ay laging nilalamon ng katotohanan. Ninoy Aquino, International Airport.
Ang amoy ng jet fuel at ang malamig na buga ng aircon sa departure area ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa dibdib ni Rico. Hawak niya ang kanyang maleta nang mahigpit. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa gitna ng dagsa ng mga tao. Ang bawat anino ng isang lalaking nakauniporme ay tila isang banta sa kanyang kalayaan. "Rico, over here!" Kumaway si Clara mula sa malayo. Napakaganda nito sa kanyang white travel outfit. Tila isang anghel na handang lumipad patungo sa paraisong binuo nila sa ibabaw ng mga luha ni Elena. Mabilis na lumapit si Rico at niyakap ng mahigpit ang kanyang kasintahan. "Everything is ready, love. Naka-check-in na ako. Ang mga tickets, ang lahat. It's time to leave that miserable life behind." Nakangiting bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasabikan. "Wait, Clara. May kailangan lang akong ibigay sa'yo para sigurado kang hindi kita pababayaan kahit anong mangyari," sabi ni Rico habang kinukuha ang maliit na kahon ng alahas mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang huling alas, ang hiyas na magpapatunay na kaya niyang ibigay ang langit sa babaeng ito. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kahon, ngunit sa halip na ang kinang ng brilyante, ang bumungad sa kanya ay isang kupas at plastik na laruang singsing. Isang laruan na madalas gamitin ni Mia sa paglalaro ng bahay-bahayan. May kasama itong maliit na papel na may sulat kamay ni Elena. Ang huwad na alahas ay para sa huwad na pag-ibig. Happy trip, Rico. "Anong basura ito, Rico?" Ang boses ni Clara ay tumaas, sapat na upang lumingon ang ilang mga pasahero. "Nasaan ang brilyanteng ipinangako mo? Pinaglalaruan mo ba ako?" Hindi maaari. Elena, si Elena ang may gawa nito." Nauutal na sagot ni Rico. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone upang i-check ang kanyang bank account. Umaasang ang 2 milyong piso ay naroon pa rin upang pawiin ang galit ni Clara. Ngunit ang screen ng kanyang telepono ay nagpakita ng isang pulang babala. "Account frozen. Please contact your branch for more information." Wala ng pera, Clara. Naunahan tayo ni Elena. Bulong ni Rico. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong balon. Ay nangyari nang makita ni Rico ang pagbabago sa mukha ni Clara. Ang anghel na inakala niyang sasama sa kanya sa hirap at ginhawa ay biglang naging isang estranghero. Dahan-dahang binitiwan ni Clara ang kamay ni Rico at umatras. "If you don't have the money and you don't have the jewelry, then you have nothing to offer me, Rico." Ang boses ni Clara ay naging kasing lamig ng yelo. "I didn't sign up for a life of poverty and hiding. Huwag mo na akong susundan." "Clara." "Love, sandali." Pagsusumamo ni Rico, ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ni Clara, 4 na lalaking nakabarong ang dahan-dahang pumaligid sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang isa sa kanila ay naglabas ng isang badge. "Mr. Rico Villafuerte, NBI. You are under arrest for large-scale estafa and falsification of public documents. You have the right to remain silent." Ang boses ng opisyal ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa gitna ng mataong airport, nanigas si Rico habang ikinakabit ang mga posas sa kanyang mga kamay. Ang bawat tunog ng paglak ng metal ay tila isang huling hantungan ng kanyang mga kasinungalingan. Lumingon siya sa huling pagkakataon at doon, sa likod ng salamin ng departure gate, nakita niya si Elena. Nakatayo si Elena nang may dignidad. Suot ang isang puting bestida na tila sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Wala itong galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na awa para sa lalaking itinapon ang lahat para sa isang ilusyon. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay at nag-wave ng isang maliit na paalam. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa huling bahagi ng kanyang sakit. Habang inilalabas si Rico mula sa airport, mabigat ang kanyang pakiramdam
sa bawat hakbang. Ang mga salita ni Elena ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, hindi bilang parusa, kundi bilang paalala ng mga desisyong matagal na niyang ginawa at mga taong nasaktan sa proseso. Hindi kita pinilit na masira ang buhay mo, Rico. Pinili mo ang mga hakbang na nagdala sa iyo dito, tila sabi ng kanyang alaala. Sa loob ng mga susunod na araw sa kanyang kulungan, haharap siya sa katahimikan at mahabang oras ng pagninilay. Doon, unti-unti niyang mauunawaan ang bigat ng kanyang mga naging desisyon at ang mga naiwang sugat sa kanyang pamilya at sa sarili niya. Samantala, si Elena ay dahan-dahang inaayos ang mga ari-arian at mga bagay na naiwan. Iniisip ang kapakanan ng kanilang mga anak at ang pagbibigay ng mas matatag na kinabukasan para sa kanila. Para kay Nanay Saling, ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa anumang parusa. Ang anak na buong buhay niyang ipinagtanggol ay siya ring naging dahilan ng maraming sugat sa kanilang pamilya. Sa gitna ng sakit at pagkalito, kailangan niyang harapin ang mahirap na proseso ng pagtanggap na hindi lahat ng minahal niya ay naging tama ang mga naging pagpili. Ang panahon ay hindi isang burador na nagtatanggal ng bawat peklat ng nakaraan, kundi isang mahusay na manlililok na dahan-dahang hinuhubog ang ating pagkatao mula sa mga pira-pirasong basag ng ating puso. 1 taon na ang lumipas mula nang huling makita ni Elena ang madilim na pasilyo ng airport. Ngayon, ang sikat ng araw sa labas ng kanyang sariling opisina sa Makati ay tila isang mainit na yakap ng pag-asa. Wala na ang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Napalitan ito ng isang manipis na kwintas na may pendant na hiyas na siya mismo ang bumili para sa kanyang sarili. Isang simbolo ng kanyang kalayaan at dangal. Sa loob ng korte noong nakaraang buwan, dahan-dahang binasa ng hukom ang pinal na desisyon para sa kanyang annulment. Nakita ni Elena si Rico sa kabilang panig. Suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Wala na ang karisma nito, wala na ang mapagmataas na tingin. Sa halip, isang lalaking durog at puno ng pagsisisi ang nakatingin sa kanya. Mula sa likod ng rehas, hindi na nakaramdam ng galit si Elena. Ang tanging nanahan sa kanyang puso ay ang kapayapaang dulot ng katarungan. Mama, look! Ang daming order daw para sa shop natin ngayong linggo. Masayang sigaw ni Nathan habang ipinapakita ang tablet sa kanyang ina. Ngumiti si Elena at hinaplos ang buhok ng kanyang panganay. Ang dangal accounting at consultancy services ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo. Ito ay naging kanlungan para sa mga kababaihang dumanas din ng pang-aabuso at pagtataksil. Si Elena ay hindi na lamang isang accountant. Siya ay naging boses ng mga walang lakas na lumaban. Ay nangyari nang bumisita si Nanay Saling sa kanyang shop. Ang matanda ay tila mas tumanda pa sa loob ng 1 taon. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng galit. Dahan-dahan itong lumapit kay Elena at iniabot ang isang maliit na sapin na gawa sa burda. Isang bagay na pinaghirapan nito sa loob ng maraming gabi. Elena, hiha, patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Tama ka. Ang tunay na dangal ay hindi itinatago sa dilim ng kasinungalingan. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginig sa tapat na pagsisisi. Niyakap ni Elena ang kanyang biyenan. Sa kabila ng lahat, si Nanay Saling ay naging bahagi ng kanyang buhay at ang pagpapatawad ay hindi para kay Rico o sa matanda, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Tinulungan ni Elena ang matanda na makuha muli ang bahagi ng kanyang pensyon na nailigtas niya mula sa mga nakaw na transaksyon ni Rico. Habang papalubog ang araw, naglalakad si Elena sa tabing dagat kasama sina Nathan at Mia. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay tila isang bagong kwento na isinusulat sa bawat paghampas ng alon. Ang bawat tawa ni Mia at ang bawat kwento ni Nathan ay tila mga awit ng tagumpay
Sa gitna ng nagdaang bagyo, napatigil si Elena nang may isang lalaking lumapit sa kanila upang isuli ang bola na nalaglag ni Mia. Siya ay si Gabriel, ang arkitekto na tumutulong kay Elena sa pagpapatayo ng isang maliit na center para sa mga single mothers. Miss Elena, hindi ko alam na mahilig ka pala sa dagat. Napakapayapa ng paligid, di ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elena sa paraang nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan hindi bilang isang gamit, kundi bilang isang babae. Isang bahagyang pamumula ang sumilay sa mga pisngi ni Elena. Hindi siya nagmamadali. Ang kanyang puso ay kasalukuyan pa ring naghihilom. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na muling magtiwala. Oo, Gabriel, ang dagat ay parang buhay. Minsan maalon, minsan mapanganib, pero lagi nitong ibinabalik sa atin ang ating sarili kung marunong tayong sumabay sa agos. Makahulog ang sagot ni Elena. Naglakad sila nang magkasama habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel patungong lila. Ang bawat hakbang ni Elena ay puno ng katiyakan. Wala na ang takot sa bukas dahil alam niyang ang babaeng nakaligtas sa apoy ng pagtataksil ay handa ng magningning sa liwanag ng kanyang sariling muling pagsilang. Sapat na ang pagiging martir. Ang panahon ng Reyna ay nagsimula na. Ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi isang tanikala na nagbibigay ng bigat, kundi isang pares ng mga pakpak na nagtuturo sa atin kung paano muling lumipad matapos ang isang malagim na pagbagsak. Nakatitig si Elena sa malawak na karagatan mula sa balkonahe ng kanyang bagong bahay sa Batangas. Ang bawat hampas ng alon sa mga bato ay tila isang banayad na himig na nagpapatulog sa mga alaala ng bagyong kanyang pinagdaanan. Wala na ang pait, wala na ang hapdi. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila naging mga perlas na nagpapalamuti ngayon sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang silid, nakita niya ang isang lumang litrato, ang kanyang sarili. 15 taon ang nakalilipas, suot ang kanyang wedding veil. Dahan-dahan niya itong itinabi sa isang kahon ng mga alaala. Hindi niya binura ang nakaraan dahil ang bawat sugat na iniwan ni Rico ay bahagi na ng kanyang kasaysayan. Ngunit ang mga sugat na yon ay hindi na dumudugo. Sila ay naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tawanan ni Nathan at Mia sa ibaba. Kasama si Gabriel na tinutulungan silang magpalipad ng saranggola. Ang tanawing iyon ay tila isang muling pagkabuo ng kanyang mundo. Hindi man ito ang mundong pinangarap niya noon, ito naman ang mundong karapat-dapat para sa kanya. Isang mundong itinayo sa katotohanan, respeto, at tunay na pagkalinga. Ang pagpapatawad ni Elena ay hindi nangangahulugang ibinalik niya si Rico sa kanyang buhay. Ang kanyang pagpapatawad ay ang pagpapakawala sa puot na dati ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong mapanira at pinatawad niya si Rico upang hindi na ito magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay ang kanyang huling hakbang patungo sa ganap na kalayaan. Oo, ang kapayapaang nararamdaman ni Elena ngayon ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng bagong lalaki o sa tagumpay ng kanyang negosyo, kundi sa katiwasayan ng kanyang isip. Wala na siyang kailangang itago, wala na siyang kailangang katakutan. Ang bawat gabi niya ay puno ng mahimbing na tulog, at ang bawat umaga ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang tahanan ay hindi na lamang isang gusali, kundi isang tunay na santuwaryo ng pagmamahal. Ang kwento ni Elena ay isang paalala sa bawat babaeng Pilipina na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis sa kamay ng isang taong hindi ka pinapahalagahan. Ang pagiging martir ay hindi isang birtud,
kung ito ay kapalit ng iyong sariling pagkatao at ng kinabukasan ng iyong mga anak. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagtanggap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, at sa lakas ng loob na itayo ang sarili mula sa abo ng pagkakanulo.